bumili tayo ng bagong lens at excited tayong gamitin ito outdoors. Maya-maya ay makikita na lang natin yung lens natin na puno ng smudges, ng dust, ng fingerprint, at syempre maya-maya din ay pupunasan natin yan ng microfiber cloth at i-blower natin. Pero sa bawat punas natin yan ay magkaka-micro scratches yan. At pagtagal ay baka lumapo na tuluyan. Ang pinakasolusyon lang dyan ay ang UV filter. So, dahil bago yung lens natin ngayon, itong shot ay gamit ang Sony ZV-E10. Yung gamit nating lens ay Sony 18-105 f4 na kakabili lang natin. So, ginamit ko nga ito sa Hong Kong at nakasabit lang siya dito sa chest ko for 4 days. At napansin ko na lagi akong nagpupunas kasi lagi ko siyang nahahawakan sa lente. At natakot ako, baka hindi tumagal ay lumabo na ito dahil sa micro scratches. Kaya nga, bumili na ako nitong UV filter from K&F. Mura lang ito, around 350 pesos. Kung naka UV filter ka kasi, yung pupunasan mo na lang is yung UV filter. At kapag tumagal yan at nagka-micro scratches, okay lang napalitan yung 350 pesos na UV filter kaysa naman yung lens natin yung palitan. Ngayon ay i-unbox natin ito. Titignan natin kung may difference sa quality. Kung meron bang degradation sa quality. Yung binili natin ay hindi naman ganun kamura talaga. Like yung mga 50 pesos, 100 pesos. Meron naman siyang brand na medyo inaasahan naman natin, yung K&F. Kaya naniniwala ako na okay pa rin yung quality nito. Tara, i-unbox natin. So, yung order natin ay UV filter lang talaga. Wala na tayong ibang binili. Hindi na tayo bumili muna ng ND filter. So, ganito yung package niya na dumating. So, ito yung bubuksan natin ngayon. Yan. So, meron siyang dalang microfiber cloth. Ito na siya. See the Unseen, K&F. Yan o. Sealed pa siya talaga. Yan, may plastic pa. After ang box, meron pa siyang maliit na plastic. Yan. K&F concept. Ngayon ay buksan natin siya dito sa baba. Baka mahulog. Angat natin ha. Yan, napaka-clear. Nakita nyo yung merong rainbow kasi may special coating yan. No? Bago tayo mag-install nito, ay kailangan muna nating linisan ng mabuti yung lens natin. Kasi mawawala yung purpose na i-protect natin sa dumi ito kung madumi na yung lens before pa natin ito ilagay. Depende sa size ng lens nyo, isuscrew on lang natin ito clockwise. Yung binili ko ay 72mm kasi yun yung exact size ng lens ko. Huwag nyo lang hihigpitan ng sobra-sobra kasi baka mahirapan kayo tanggalin. At ito na nga, okay na. So, tignan naman natin yung aesthetic niya. Yan, napakalinaw. Parang wala tayong nilagay na additional filter sa taas. At kahit may nilagay tayong filter, ay pwede pa rin natin itong lagyan ng lens cap. Unlike doon sa variable ND filter ko dati na hindi na pwedeng lagyan ng lens cap. Ayan po, safe na safe ang lens cap. At syempre, kung nagwa-wonder kayo, yung lens hood okay na okay pa rin. Parang nag-install lang talaga tayo ng additional protection sa lens glass natin. At na-confirm ko na wala talagang difference sa performance. Ito pala yung sample montage ko na ginawa habang umuulan para may pakita sa inyo na hindi siya nakakasira ng quality. Masasabi kong essential talaga ito kung balak mo talagang gamitin outdoors or nasa elements yung lens mo like maulan na panahon or maalikabok na lugar. Sana ay nakatulong itong video sa'yo at nagkaroon ka ng bagong idea para protektahan yung gamit mo. At kung interested ka sa specific UV filter na ito, ilalagay ko na lang dyan sa description yung Shopee link kung saan ko talaga siya nabili. Yun lamang sa video ito at sana ay samahan nyo ako ulit sa susunod na mga video.